Hintay! Huwag ka umalis! Ang sapatos ni Cinderella. Hindi ako makapaniwala sa inasal ng prinsipe. Ibinuhos niya sa isang babaeng kanyang atensyon. Nakakayamot lang ang gabing yun. Ang masama pa roon, wala pang nakakakilala sa babaeng yun. Pero, pakiramdam ko po, Mama, nakita ko ng babaeng yun kung saan. Ha? Saan mo naman nakita? Hindi ko pa lang talaga matandaan, ngunit alam kong magkikita pa rin kami. Hay nako, Jane. Mataba ka na. Ulyanin ka pa. Maliso ka pa! Baka gusto mo madagdagan ng lunal ang mukha mo! Akala mo natatakot ako, babaeng bundok? Sige pa! Tumahimik na nga kayo. Ay, Dapat ko nang makalimutan yung nangyari kagabi. Cinderella! Umuulan na! Kunin mo na ang mga sinampay mo sa labas! Cinderella! Naririnig mo ba ako? Bilisan mo! Nasaan na ba ang babaeng yan? Jane, isara mo nga ang pinto! Wala siya sa sarili. Tulala na siya kanina pang umaga. Kanina pa niya tinititigan ng sapatos na yun. Ilang ulit ko na siyang niyaya. Mga bayo, mag-eskrimahan o kaya mamasyal man lang. Ay, pero puro na lang sa buntong hininga. Sa aking palagay, kailangan lang niyang mapag-isa, Alex. Nagtataka lang po ako, ano po bang nakikita niya sa sapatos na yun? Lalo na po kung wala naman ang babaeng nagsuot noon. Ano ka ba, Alex? Wala ka bang alam tungkol sa pag-ibig? Hindi ba halatang nabighani ang prinsipe sa babaeng yung kagabi? Ito naman si Ginoong Hans, nagbibiro lang po ako. Napansin ko po yun kagabi. Ay, bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? Kagabi ko pa lang siya nakita. Ibig mong sabihin, napaibig si Leonard ng babaeng yon? Totoo ba ito? Opo, ngunit hindi po niya binigay ang kanyang pangalan at walang nakakakilala sa kanya. Kung ganon, kailangan na natin siyang hanapin. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Ang totoo po'y umaasa kung yan ang sasabihin ninyo. Baka siya na po ang babae para sa prinsipe. Hindi mo kami makapaniwala, Mama! kuminahon nga kayong dalawa. Ano ba ito ibabalita ninyo? Ito na po ang pinakamalas na araw sa buhay ko! Sa bayan po namin narinig ang kahindig-hindig na balita! Ha? Usap-usapan po na si Prinsipe Leonard ay... Huwag kang umiyak at sabihin mo nga sa akin. Sabi po nila, umiibig na si Prinsipe Leonard sa mahiwagang babae sa sayawan. Wala na po ako pag-asa. Hindi maaari. Ni wala nakakakilala sa kanya. Ngunit hindi na po mahalaga yun para sa Prinsipe. Pinapahanap na po niya ang babaeng yun, Mama! Umalis daw po siya ng ating gabi at nakaiwan siya na isang sapatos. Kung araw po sa kristal ng sapatos, kaya hinahanap nila ang babaeng nakasuot ng ganun kagabi at wala po akong babasagin na sapatos! Huwag kayong umiyak. Hindi naman napansin ng prinsipe ang inyong sapatos. Ngunit bagong-bago pa po yun! Tama at nakatago ang mga ito sa ilalim ng inyong mahabang damit. Ibig sabihin nun, walang nakakaalam kung may suot kayong kristal na sapatos o wala. Oo nga po, Mama! Kung ganun, hindi po nakakasiguro ang prinsipe kung ako ang naisayaw niya o hindi. Hindi po natin alam. Baka mapunta na rito ang mga tauhan niya para sunduin ako. Sino may sabi
anak. Tibayan ng loob. Sa ganoong paraan, maaaring piliin ng prinsipe ang isa sa kanila. At kapag nangyari yun, magiging ina ko na isang prinsesa. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko. Nabalitaan mo na ba, Cinderella? Pinahanap ka ng mga tauhan ni Prinsipe Leonard. Huwag mo na silang pahirapan. Pumunta ka na. Sabihin mo na sa kanya na ikaw ang kasayaw niya kagabi. Gusto ka niya makita. Ngunit hindi naman ako ang kasayaw ng prinsipe. Hindi totoo ang babaeng yun. Isa siyang panaginip. Nilikha siya para sa gabing yun. Hindi totoo yun! Ikaw pa rin siya. Mag-aaral ang suot mo. Hindi ka isang pangarap. Alam kong gusto niyong matuloy ang pagkakaibigan namin dalawa. Ngunit hindi maaari. Nabibilang siya sa mga dugong bughaw. Sapat na sa akin ang nangyari kagabi. Naiinip na ako. Ilang araw nang naghahanap ang mga tauhan natin, ngunit hindi pa rin makita ang babaeng yon. Sigurado po bang taga dito siya sa atin? Anong ibig mo sabihin? Baka isa siyang diwata. O baka likha lang ng ating imahinasyon. Mangmang, tigilan mo nga ako! Kunin mo sa mahal na prinsipe ang babasaging sapatos ganyan din! Ibigay po kaya niya. Oo! Kapag sinabi mo, may pasusukat natin sa lahat ng dalaga rito! Tama po. Sana'y mahanap natin siya. Dapat lang, Alex! Hindi tayo titigil hanggat hindi siya nahahanap! Yun po ang kinatatakot ko. Ipinadala po kami ng mahal na prinsipe. May hinahanap po kaming isang dalaga. Dumalo po siya sa sayawan sa palasyo. Nabigani po ang prinsipe sa kanyang kagandahan. Kung maaari po, nais naming ipasukat sa binibini ang babasaging sapatos na ito. Naiwan po ito ng babae sa kanyang pagmamadali. Isukat mo na, binibini. Kasya ba, anak? Pumanhin po, ginang. Isukat mo na, binibini. Sige ba, kasayahan. Pumanhin po, binibini. Naman po galing siya sa ibang kaharian. Mayroon pa tayong hindi napupuntahan. Yan na po ang huling bahay. Kung wala pa siya riyan, lalabas na tayo ng kaharian. Kung sana'y nakapagsasalita ang sapatos. Ang takaw mo naman. Huwag kang magtaka kung hindi na nagkakasya ang damit mo sa'yo. Kapag prinsesa na ako, mabibili ko na lahat ng damit dito. Ako magiging prinsesa, kaya utusan mo na si Cinderella ang luwagan ng mga damit mo kung magkakausap kayo. Anong ibig mo sabihin, Katrina? Hindi mo ba napapansin na lagi siyang wala sa sarili? Yan ang karwahe ng palasyo. Ang prinsipe? Magpalit na kayo. Huwag ninyong hayaan makita kayo ng prinsipe na ganyan ang ayos ninyo. Nako, ano pa kaya ang kailangan nila? Oo, konti makakain. Tutulong po ako, tiya. Bababa po ako. Hindi, umakyat ka na sa iyong silid, Cinderella. Diyan ka lang. Opo. At huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Maliwanag? Ipinasusundo po ni Prinsipe Leonard ang dalaga mapagkakasya ng sapatos na yan? Opo. Isukat na po ninyo. Jane, ako ang paunahin mo! Hindi mo ba nakikita kung gaano kalit ang sapatos ito para sa'yo? Ha? Tingnan mo nga mga paa mo, Katrina. Mapagkakamalang barko yan sa laki. Nagsalita ang may maliit na paa. Kaya ka nga, Jane! Hindi malaki pa ako! Malalaman natin
lang ng dalawang ito, hindi na magkakasyang sapatos. Sige na mga pinipini, wala na kaming panahon. Isa lamang ang sapatos. Sino ba sa inyong maunang sumukat? Paunahin mo na kasi ako, Jane! Hindi! Ako ang una nakakita ng karway, kaya ako mauuna! Nakita mo yun? Ang kristal na sapatos! Nasaan si Cinderella? Nasa kanyang silid! Pababayin mo siya rito! Oo! Salamat po at sinoli niyo ito. Bakit masikip na ito? Pilitin mong ipasok. Kailangan maipasok mo ang paa mo dyan. Opo. Aminin mo na kasi, hindi yung kasya sa'yo. Sa palagay ko, hindi kasya sa iyo ang sapatos. Si Jane naman. Hindi, magkakasya po ito. Malapit na! Konti na lang. Papasok na. Iniisip ko tuloy kung paano ka nakasayaw ng suot yan. Sana. Ayan, huwag mo sabihin hindi kita binalaan. Cinderella, hindi ito ang tamang oras para magkulong ka sa silid mo. Sabi ni Tia, dito na lang ako, Papi. Bumaba ka na roon! Isinusukat na ng Katrina at Jane ang sapatos mo! Sana magkasya sa kanila. Sigurado ako magkakasya to sa akin. Huwag mo akong bibiguin. Kasya po ito, Mama. Tama na yan. Alam naman natin hindi sa yung sapatos. Sige lang, Jane. Kaya mo yan. Pilitin mo maipasok. Kaya ko po ito, Mama. Kailangan mapasayo ang sapatos na yan. Tama na po. Huh? Ikinalulungkot ko po, ngunit hindi po nagkasya sa kanila. Sandali. Maaari ko rin po ba isukat ang sapatos? Kayo po, Mama? Huh? Biro lang? Kinabahan po ako roon, senyora. Oo nga pala, senyora Silina, hindi po ba't may isa pang dalagang nakatira sa tahanang ito? Ano po? Dalawa lang po ang aking mga anak. Ngunit ayon po sa aming talaan, 4 ang imbitasyong ipinadala sa bahay na ito. Meron nga po isa pang dalaga rito, ngunit isa lamang po siyang tagapaglingkod. Tawagin niyo po siya upang maisukat ito. Ngunit magsasayang lang po tayo ng panahon. Tinitiyak ko po sa inyong hindi siya dumalo sa sayawan. At lalo na po hindi niya mabibighani ang mahal na prinsipe. Hindi po kasi siya marunong mag-ayos ng sarili. Oo nga po! Ngunit malinaw ang nakasaad sa panukala ng palasyo, senyora. Ipasusukat po sa lahat ng mga dalaga ng kaharian ang sapatos na ito. Kung yun po ang ibig ninyo, Ginoo. Kailangan pa po ba natin gawin ito? Kinikilabutan po akong isipin kanya yan. Narinig mo ang Ginoo, sumusunod lamang siya sa panukala. Paano po kung nagkataon nagkasya sa kanya? Hindi maaari yon. Isa pa, mapapatunayan nating wala siya sa sayawan. Ngunit tanging ang sapatos lamang ang basihan nila. Tumahimik nga kayo. Pinipining Cinderella, totoo bang hindi ka dumalo sa sayawan sa palasyo nung nakaraang Biyernes? Opo. Totoo naman ang sinabi ko. Isa lamang panaginip ang babaeng yun. Nakita po ninyo, Ginoo? Tama po ang sinabi ko. Wala akong dahilan para isukat pa ni Cinderella ang sapatos na yan. Maaari, ngunit ang sabi ng panukala, lahat ng kadalagahan. Ngunit nagsasayang lang po kayo ng oras. Wala naman po ako sa sayawan. Ikaw ang bahala. Hindi kita pipilitin kung hindi mo gusto. Nagpapasalamat ako sa iyong katapatan. Aalis na po kami. Pangarap lamang ang gabing yon. Hindi na ako dapat makapagkita kay Leonard. Hay nako, kasalanan niyo po ito, Mama. Bakit niyo po ipinamana sa amin ang inyong malalaking paa? Ha? Wala na po kami pag-asa sa prinsipe. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, ito pa ang sasabihin ninyo sa akin? Mga walang utang na loob. Umalis na sila. Kung narito sana si Binibining Pulit, sinukat sana yun ni Cinderella. Hindi na kailangan. Tayo na lang ang gagawa ng paraan. Saan mo dadalhin ang sapatos ko, Pachi?
Itigil ang karwahe! Alex! Bakit mo pinahinto? Ang kapares na sapatos. Saan niya nakuha ito? Sige na. Mama, bakit po nila binalikan si Cinderella? Hindi ko alam. Hindi nila sinabi sa akin. Napansin po ninyo? Isang pares na ng sapatos ang inihaharap nila. Isukat mo na, Pinipining Cinderella. Sige na, Cinderella! Panaginip ang nangyari noon! Ipakita mo sa kanilang ikaw ang babae sa sayawan! Anong pinapanood ninyo? Hali kayo, kumain tayo. Marami akong dalang pagkain neto. Oh, ano nangyari? Sumama ka na sa amin sa Palasyo, Binibini. Hinihintay ka na ni Prinsipe Leonard. Ang prinsipe? Opo. Isa pong karangalan ang makilala kayo.